Gusto mo ba na ang isang lalaki ay muling magbalik sa'yo? Ma-realize niya kung gaano ka kahalaga sa buhay niya. Malaman niya kung ano ang buhay niya kapag wala ka. Sigurado ako mga kamamay, napakarami na naman nating mga kababaihan, nating mga subscribers ang gugustuhin na malaman ng mga bagay na sasabihin ko sa inyo. So ano nga ba ang kailangan niyong gawin? At ano nga ba ang dahilan kapag ginawa mo ang isang bagay na ito kung bakit ang isang lalaki ay muling magbabalik sa iyo? Napakarami na ng relasyon na natulungan dahil sa isang tips na to. Tandaan niyo mga kamamay, upang ang isang lalaki ay bumalik sa iyo, okay, 80 or 90% ng mga kalalakihan siguradong babalik sa iyo kapag hindi ka nagparamdam. Okay? Right after na ikaw ay sinaktan niya, right after na binabaliwala ka niya, kailangan huwag ka munang magparamdam. Sa madaling sabi, mag-no contact rule ka muna sa isang lalaki. At ngayon sa video ito, sabihin ko sa inyo kung ano ang dahilan kung bakit napakahalaga ng no contact rule o ng hindi mo pagpaparamdam sa isang lalaki para bumalik siya sa buhay mo. So mga kamamay, if ever na gusto mo yung ganitong klase ng love advice at kung ikaw man ay matagal na nanonood itong aking mga video, huwag mo sanang kalimutan na mag-subscribe dahil wala namang bayad yan at pindutin mo na rin ang like button kasi malaking maitutulong ng pagla-like ninyo sa ating channel na to. Kung magko-comment ka, mas maganda mga kamamay. So ano pang hinihintay natin? Huwag natin masyadong patagalin to. So ano nga ba ang kahalagahan ng hindi mo pagpaparamdam o yung tinatawag na no contact rule upang magbalik sa iyo ang isang lalaki? So number 1, kapag nag-no contact rule ka, dyan marirealize ng isang lalaki ang lahat ng kanyang pagkakamali sa iyo. Tandaan niyo mga kamamay, hanggat nakikita kayo ng isang lalaki, hanggat nakakausap kayo ng isang lalaki, hanggat nakakasama kayo ng isang lalaki, hinding-hindi niya makikita at matatanggap ang kanyang pagkakamali sa iyo. Kahit sabihin na natin na sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, nagkakamali rin siya, hindi niya kayang tanggapin yon sapagkat kasama ng kanyang ego yung mataas na pride sa kanyang sarili. Hindi yan aamin ang kanyang pagkakamali. Ganyan ang mga lalaki, kilala ko yung mga yan. Kaya mga kamamay, sa pamamagitan ng hindi mo pagme-message, pagpaparamdam, at pag-no contact rule sa isang lalaki, dyan marirealize niya lahat ng pagkakamali na meron sa kanya. Bakit mga kamamay? Kasi hindi ka na niya nakikita eh. Kasi wala na siyang nakakausap. Kasi wala ng tao na po pwede niyang pagtaasan ng pride. Kaya mga kamamay, ang isang lalaki ay magsisisi. Ang isang lalaki ay magbababa ng pride. At dyan niya makikita lahat ng kanyang pagkakamali sa iyo. Kaya ang isang lalaki kapag nakapagmuni-muni, kapag ang isang lalaki nakapag-isip-isip, kung bakit hindi ka nagpaparamdam dahil sa alam mo na mali siya at iisipin niya yon. Dahil hindi ka nagpaparamdam, iisipin niya na siya yung may pagkakamali. Kaya mga kamamay, kung hindi ka magpaparamdam, napakahalaga ng bagay na yan sapagkat dyan makikita ng isang lalaki lahat ng kanyang pagkakamali. Kaya ang isang lalaki ay agad na magbabalik sa iyo, magme-message sa iyo at kusang luluhod para tanggapin mo ulit sa buhay mo. Sapagkat nakita niya ang kanyang pagkakamali dahil dyan sa pag-no contact rule mo sa kanya. At yan ang isang bagay na mahalaga dahilan kung bakit kailangan mong gawin ang no contact rule. Okay? So number 2, magbabalik ang isang lalaki sa iyo dahil sa sobrang pagkamis niya sa iyo. Yes mga kamamay, kapag nag-no contact ka sa kanya, kapag hindi ka nagparamdam sa kanya, makakaramdam yan ng unti-unting pagkamis sa iyo. Araw-araw, unti-unti, tataas at aangat ang halaga mo sa kanya. Araw-araw, iisipin niya yung mga masasayang nangyari sa inyong dalawa at araw-araw, hahanapin ka niya. Mamimiss niya yung kulitan ninyo,
mamimiss niya yung lambingan ninyo, yung inyong awayan, mamimiss niya rin. Lahat, sa madaling sabi, mamimiss niya sa iyo. Kaya ang isang lalaki, kapag hindi ka nagparamdam, nag-no contact ka sa kanya, talagang hahanap-hanapin ka niya. Kaya ang isang lalaki, mataas ang porsyento na bumalik sa iyo sapagkat hahanap-hanapin niya lahat ng mga masasayang bagay, sitwasyon na inyong pinagsaluhan noon. Kaya maganda pa rin mga kamamay na paminsan-minsan mag-no contact rule ka sa kanya kung kinakailangan. So next, magtataka siya kung bakit hindi ka naghahabol. Yes mga kamamay, kapag ka nag-no contact rule ka sa kanya, kailangan panindigan mo. At kapag ka pinanindigan mo yan, kapag ka ginawa mo talaga yan, honest ka sa sarili mo na ginagawa mo yan, ang isang lalaki ay magtataka. At muli siyang maghahabol kung bakit hindi ka naghahabol sa kanya. Okay? Kung hindi ka naghahabol ngayon, siya naman yung maghahabol sa iyo. Sapagkat possible, hindi ka na nga bumalik sa kanya. Possible, maghanap ka na ng iba. Lalo na sa mga bagay o sa mga sitwasyon na nag-away kayo at siya yung mali. Tapos hindi niya lang kayang tanggapin yung kanyang pagkakamali dahil mataas ang pride niya. So siya yung maiiwanan. Siya yung mawawalan. Kaya mga kamamay, kapag hindi ka naghabol sa kanya, nag-no contact rule ka sa kanya, siya mismo ang mag-iisip at darating yung panahon na kapag na-realize niya ang lahat, siya ang hahabol sa iyo, siya ang magiging needy sa iyo, okay? At magtataka yan kung bakit hindi ka na naghahabol. Yan ang isa sa mga bagay, dahilan kung bakit ang isang lalaki ay magbabalik sa iyo. Sapagkat iisipin talaga niya na parang nawala na ang nararamdaman niya sa iyo. Kasi nga hindi ka naghabol. Siya yung mag-iisip ngayon. Okay? So next, dito makikita ng isang lalaki ang tunay mong halaga. Yes mga kamamay, kaya napakahalaga ng no contact rule. Diyan makikita ng isang lalaki ang lubusan mong halaga sa kanya. Okay? Siguro, noong mga panahong una-una, noong mga panahong simula pa lang ng inyong pag-iibigan, paglalambingan, hindi pa niya nakikita ang iyong halaga. Dahil nga kasi nandiyan ka pa sa tabi niya. Dahil nga kasi nagkakausap pa kayo. Dahil nga kasi nagiging martir ka pa sa kanya. Dahil nga kasi tinitiis mo pa rin siya at naghahabol ka pa rin sa kanya. Pero ngayon na pinanindigan mo ang pag-no contact rule sa kanya, ang hindi pagpaparamdam, ang paniniis sa kanya, diyan niya ngayon unti-unting makikita ang kahalagahan ng isang ikaw. Yung ikaw na walang ginawa sa inyong relasyon, kundi ang magmahal, ang ibigay ang lahat, ang magtiis, ang magsakripisyo, pero at the end, hindi niya makita ang halaga mo. Ngayon, kapag hindi ka nagparamdam, nag-no contact rule ka sa kanya, sabihin natin na isang buwan na yung lumilipas at niha-niho, hindi ka nagpaparamdam, diyan niya ngayon malalaman, maiintindihan, mararamdaman ang sakit at makikita niya ang halaga mo ngayong wala ka na. Kaya ang isang lalaki ay maloloko sa paghahanap ng atensyon mo at ang isang lalaki ay magme-message sa iyo, magmamakaawa, luluhod, baka puntahan ka pa sa inyo at sabihin niya na sana bubalik ka muli sa buhay ko. At doon sa pagkakataon na yun mga kamamay, huwag ka munang lalambot. Hayaan mong lubusang magsisi, matuto hanggang sa mahalin ka ng lubusan. Sa ganyang paraan mga kamamay, dyan mo rin makikita ang kahalagahan ng no contact rule sa inyong relasyon. Thanks me later kapag nagawa mo itong lahat at sana naman bilang tulong mo na rin sa akin, mag-comment ka naman kahit na ano at i-like mo na rin ang video ito. Kaya mga kamamay, hanggang dito na lang muna siguro ang topic natin. Para sa ganon is may apply nyo rin ng maayos sa inyong buhay, pag-ibig. So paano mga kamamay, maraming salamat sa pagtapos ng video ito. Mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.